Alright guys, what is up? It's me, Captain Paul, and welcome back to my vlog. So it's been a while guys. I think it's almost 6 months tayong walang vlog. So eto, finally nahiram natin ulit tong Suzuki GSX-S 750 ni parang Sherwin. So matagal ko nang gustong i-vlog to pero nabisi tayo. Kung maalala nyo, vlog natin to last time sa may gas station lang, sa may SE-Tex. Medyo bitin that time. So maraming nag-request na i-vlog natin ng medyo matagal. I-ride talaga natin siya. Ayan. So this is 2019 or 20 model guys. 750cc. Ayan. It's Triton Blue. Inline 4 syempre. Double overhead cam. 16 valves. Around 113 horsepower. Ang torque nito nasa 81 Newton meter guys. Top speed ito nasa 230 or 240 ganon. So 750cc, ayan, may naka ano na siya guys, naka Austin Racing na siya na big can. Tapos Diablo Rosso na Diablo Rosso 3. So napalitan na rin yan guys, naka auxiliary lights na rin. Marami na rin siyang pinalitan, GB Racing. So ayan, syempre double disc sa harap, Nissin calipers, ABS front and rear. Meron din tong traction control. Meron siyang assist, easy start dito. Features na ng Suzuki yun guys yung easy start. One push button lang. And then meron siyang RPM assist. So kusang tumataas yung RPM niya guys pag binitaw mo yung clutch, without even flipping the throttle. So ayan, this is a Sport Naked from Suzuki. Middleweight Sport Naked. Curve weight nito nasa 213 kilograms. Medyo may kabigatan siya guys kasi ang kanyang frame is made of what do you call this? Steel. So hindi siya yung alloy. Pero okay na rin naman pag tumaandar, magaan naman siya. But pag naka-steady lang siya tapos minamaneuver mo, medyo ramdam mo yung bigat. Ayan, naka upside down fork, fully adjustable. Ito. Ayan, compression, tension. And then what else? Ayan, naka-tail tie din na rin siya guys. LED, front headlight, LED tail light. Yung mga signal lights niya, halogen pa yata ito, I think. Ayan guys. So meron siyang traction control 1, 2, and 3. So wala siyang power modes, wala siyang driving modes. So traction control and ABS. So full power to guys, hindi mo pwedeng adjust yung power niya. Pwede mo yung traction control lang, depende sa aggressiveness ng rear wheel natin. Ang capacity 16 liters, average fuel consumption nito nasa 16 to 18 kpl, depende kung long ride or short ride or kung highway ang ride mo. So time check, it's 10 AM. Unfortunately walang gasolina dito, hanap tayo ng ibang gas station. So pinakita ko lang sa inyo guys some specs of this bike. Isa lang masasabi ko sa motor na to guys, yung exhaust sound nito is really beyond compare. Talagang medyo may nana yung battery niya. Ayun. So lalo na pagka naka big can na elbow. Ayan, napakalaki ng kanyang elbow. I think this is more than 61 yata to, or 65 mm. Sound check tayo guys. Grabe, buong buo. Isa to sa mga pinaka paborito kong inline 4, itong GSX-S 750. Actually parang mas maganda pa yung tunog dito kaysa doon sa 1000 ko dati eh. Although yun kasi naka CS Racing lang na medyo maliit lang yung can. So almost close to stock ang tunog. Grabe guys, finally nakapag-vlog din tayo ulit. So shout out sa mga subscribers ko. Ayan, sana
nakasubscribe pa rin kayo kay Captain Paul. So pasensya na at na-busy tayo guys. Almost 6 months. Ang last ride talaga natin is yung talagang major ride is the Suzuki North Loop. Kasama natin ang Suzuki Philippines and V-Strom Adventure Philippines. Yun na yung pinaka last ko. That was November 26 if I'm not mistaken. Yun nga. And then nag-start tayo sa gym ulit ng December until now. So naisingit lang natin to guys dahil day off natin ngayon. Nagkaroon tayo ng time para mag-vlog. Dahil I think pag more than 6 months mo nang walang upload sa YouTube madedemonetize ka. Sayang naman yung ano natin, di ba? Income natin sa YouTube kahit papaano guys. Sa loob ng 5 years, malaki-laki na rin yung kinita natin. Kahit papaano, kung pagsasama-samahin mo siya, nasa average ng $100 a month. In 5 years, malaki na rin yun. Unfortunately, hindi tayo makapag-vlog ng Aerox dahil sold na nga, binenta ko na yung Aerox. Hindi na rin kasi nagagamit dahil usually dati ginagamit ko pang service sa trabaho, pero ngayon nakasasakyan na ako lagi Medyo pagod din kasi pag araw-araw commute gamit yung motor. Tapos napakapangit ang daan dito. So ayun, back to our topic. So ito guys, GSX-S 750 2019 or 20 model. So sa mga gustong mag-start ng big bike at ayaw ng liter bike, consider this. Isa to sa mga the best na middleweight naked bike. Kung ayaw mo mag-sports, diba? Usually naman pagka first timer ka, bihira yung nag-e-sports ka agad 70% naked ang gusto nila. Medyo mahirap kasi ang sports bike talaga pagka beginner ka dahil unang-una nakasubsob yung sitting position mo, aggressive, tapos mas mataas yung seat height syempre. Etong mga naked medyo may mababa lang naman yung seat height kahit papaano. Grabe no? Iba yung ano talaga nito. Or depende rin talaga sa canister, sa muffler. Iba rin talaga yung Austin Racing na ano, big elbow. Talagang labas yung tutuli mo. Grabe. Medyo mahal dito sa PTT. Try natin sa may Shell, sa may Santo Tomas. So ito guys, yeah, 213 kilograms wet weight. Pero pagka maandar, it's really flickable. Magaan naman siya. Madali siyang i-maneuver. Ayan, short wheelbase. And then medyo hindi siya super wide yung handlebar like nung aking 1000 na GSX-S. Ito saktong-sakto lang guys. So I think around 5'6" to 5'8" okay dito. Sa akin mukha siyang maliit tignan dahil matangkad ako. But still it's a big bike. Malaki pa rin naman to. Ayan, ang kanyang seating position medyo may pagka-aggressive sa foot peg. Pero upright naman ako. Naka-lean forward ako ng konti guys dahil nga sport naked to. Kung pansin nyo yung kanyang bar riser hindi ganun katangkad. So medyo may pagka-aggressive to kahit papano. Yung mga paa ko yan, parang naka-sports bike din. Pero hindi sila ganun kataas. Reasonable pa rin naman, comfortable pa rin naman to. The tank is 16 liters. I think ang isang full tank nito kayang tumagal ng 300 kilometers bago ka magpa-refuel. Ayan, are we playing? Okay. Alright, today is Sunday. At ilang araw na rin umuulan. Buti ngayon maganda panahon. Makapag-vlog tayo guys. I believe yung mga lumalabas na 2023, 2024 model na GSX-S 750 is the same pa rin naman ang engine. Nagkakaiba lang sa colorway, but the specs is still the same. Sabi nga nila, ba't mo papalitan, di ba, kung napaka-effective at wala namang problema, di ba? So they keep on producing this bike and keeping the same engine,
the same specs of this Suzuki GSX-S 750. So nagamit na rin ni paring Sherwin to sa Boss Ironman 2022. First time namin mag Ironman, guys. So yun yung isa sa mga memorable na Ironman. Magkasama kami noon dahil nagkahiwalay kami ng ibang kasama namin. So magkasama kami noon, gamit ko ng ZH2. So Ironman finisher to. Talagang very reliable ang mga Japanese bikes. So ayan, we are here at papunta tayo ng Santo Tomas, San Matias, guys. Dito tayo maghanap ng gas station. Ang bilis talaga pag nakamotor, no? Imagine, parang agad nandito tayo. Walang traffic, nakakasingit ka. Yun nga lang talaga, mainit. Mainit, mausok. Iba talaga yung enjoyment pag nakamotor ka. Sabi nga nila, hindi mo maintindihan yung mga nafe-feel ng mga rider hanggat hindi ka magiging rider. It's really risky, it's really dangerous, pero syempre kailangan ng skills para mas safe. After 6 months, marunong pa pala akong magmotor. Anyway, hindi naman nawawala yung skills eh. Mahinto ka man, pero nandyan naman yan lagi. Hanap tayo ng coffee shop as usual. Yan ang ating bisyo. Kape, motor, gym. Yun lang, guys. Ngayon di na ako umiinom. Walang alak sa katawan ko. I think 6 months na tayo hindi umiinom, guys, which is really good. Napaka-stable ng manibela niya, oh. Pag-gas tayo dito sa may may bagong gas station dito, medyo mura. Ayan, so I would like to thank my fellow subscribers na sumuporta sa akin ng 5 taon, halos 5 taon sa pagbablog ko. So I think I have 11,000 plus, almost 12,000 subscribers. Yan, so maraming salamat. Thank you din sa mga nakasama ko sa ride, sa Team Poison, Pampanga Big Bike Club, sa MT-15, sa may mga small bike, small community bike na nakasama natin, guys. Alright, so pag-gas muna tayo. Dito tayo sa Clean Tech. Hi ka. Hi ka sa kanya. Hi ka. Ayan, guys, pag-gas muna tayo. So ito, guys, nakapagpag-gas na tayo. Medyo mura dito, 57.5 yung premium. Yan, halos na full tank din kahit papano. So hanap tayo ng coffee shop, tambay tayo, walk around natin itong motor ito ulit. So yung mga nagbabalak na bumili ng big bike, nag-i-start, so baka magustuhan nyo to, guys. Thank you, te. Thank you. So ayan, Suzuki, made in Japan, guys. Made in Japan. Okay. So mga gustong mag-start ng big bike, make sure, guys, syempre nandyan yung skills. Dahil kung wala, may kalalagyan ka. These bikes are not meant for beginners that doesn't have experience in riding a manual motorcycle, even underbone. Mas okay yung may background ka sa underbone,
somehow you know the shifting. Sa big bike kasi maninibago ka lang dun sa pagbabalance mo, the way you handle the bike, kasi mayroon tong kabigatan guys. Hindi to yung kamukha sa ibang motor na nililiko. Ito binabanking to. So doon ka maninibago. Pero sa shifting, if you are riding for a long time, kayang-kaya mo naman yun. Yan, 1 down, 5 up to, 6 speed siya. Manual transmission. Ang oil capacity dito, I think nasa less than 4 liters. Kung hindi ako nagkakamali less than 4 liters lang to. Yan, ang kanyang dash, it's LCD. Yan, so hindi pa siya naka TFT guys, because this is a 2019 model. But who cares? Di ka naman lagi nakatingin sa dash. Minsan titignan mo lang dyan yung speed mo, and yung fuel and yung fuel yung fuel mileage mo, kung may gas ka pa ba. Yun lang. Pero most of the time sa daan tayo nakatingin. Maganda kasi dito, naka-isolate siya, tapos yan, malapit lang nakupuha lang dyan, makikita mo yung motor mo, diba? Alright, it's Sunday, it's open. Alright, so walang tao Ayan, time check, it's 10:49 AM. And it's really peaceful here. Sarap magkape. Alright, ayan. So, igutan muna natin siya guys bago tayo magkape. So ayan guys, Suzuki GSX S750 2019 model. So yung kanyang headlight, ayan. Oh, mukha siyang beast. Okay, middleweight beast. Ayan, inline 4, apat yung kanyang cylinder guys. 113 horsepower, liquid cooled to. Ang laki ng kanyang radiator. Ayan, made in Japan, if you can see that. Okay, Suzuki Motor Corporation. I think ang isang cons lang talaga nito guys is the suspension, adjustability ng suspension sa likod. Medyo bouncy even sa harapan. And yung kanyang frame, which is steel. But overall, wala akong masabi sa performance. Yung comfort, aggressiveness, yung throttle response, pag maneuver mo sa kanya sa traffic is okay naman din. Especially nag-enjoy ako sa kanyang tunog guys. Ayan, so ang price range ito, kung di ako nagkakamali, nasa 550,000 plus. I'm gonna post it dito sa vlog natin guys. Pero wala tong 600,000 alam ko I'm not sure kung this year kung nagtaas sila. Pero kung ganun pa man, pero medyo konti lang siguro ang tinaas nito. Kape muna tayo. I think we will stay here sa labas. Ayan, so guys, coffee muna tayo. Ayan, suot natin itong ating Shoei na helmet. Ito yung ginamit natin sa North Loop and sa second Ironman natin guys. Even this Mac na jacket na may hoodie, it's for summer. So ayan, tapos naka Dainese tayo na riding boots, syempre. Alright, see you later guys. Alright, so eto guys, gear up na tayo. Ayan. Napaka-bassy, napaka-bumunog-tunog. Let's go back. Ngayon mag-e-NLEX na tayo guys, para medyo mabilis. Nakita na naman yung ulap medyo madilim. Woo!
Music to my ears. Let's go. Kanina nasubukan natin siya sa lane filtering sa traffic. Ngayon guys, yung top end naman. Okay, hindi ba tayo super hataw? At we will stretch yung kanyang mga paa. All right. Nanggigigil yung motor. Napaka-aggressive niya. I don't know kung yung motor yung nanggigigil o yung rider. Medyo mahangin. I don't know kung clear yung audio natin. It's real windy. Ito lang yung cons ng naked bike. Lalo na pag sa expressway, talagang salubo yung hangin, napakasakit sa katawan. Unlike sa mga sports bike na nakadapa ka, medyo peaceful. Yun nga lang, mas nakakangalay nga lang yung sports bike. But this one, relax ka lang. Nga lang, medyo masakit sa katawan pag long ride. Tapos, puro expressway, imagine. NLEX, SCTEX, tapos TPLEX. God. Woo! What else could you ask for dito sa 750cc na to? It performs like a 1000cc, guys. And from 6th gear, hindi mo na kailangan magbaba ng gear, guys, para makuha mo yung power. I think you can ride all day kahit naka 6th gear ka. We are here at San Simon exit. So, ganun kabilis pag nasa motor. I mean, pag nakamotor. May pagkakamote rin tayo minsan pero paminsan-minsan lang naman. So yun guys, I think I'm gonna end the vlog here. I hope makapag-vlog pa tayo very soon. At makachempo tayo ng ng medyo maluwag yung schedule natin. Okay? So it's nice to be back sa pagba-vlog. So shout out pa rin Sherwin, ha. Thank you sa papahiram ng motor mo. So ayun, again, shout out sa mga subscribers ko. Pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-vlog. So mag-ingat kayo lagi sa mga rides nyo. Ayan, so thank you for watching, guys. I'll see you on my next vlog. Keep safe and God bless.